dako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Well, nakahinga ng maluwag ang marami sa natapos ng eleksyon sa Amerika. Well, depende kung anong kampo ang iyong inaasahan sanang manalo. Pero by and large, maraming mga mananampalataya sa bansang iyon ang nakahinga ng maluwag at ilan ding mga mananampalataya mula sa iba't ibang mga lugar. Liban na lang kung ang pangunahing concern mo ay ekonomiya o iba pang mga bagay, ay maaaring meron kang ibang paningin sa pangyayari na ito. Pero bilang isang mananampalataya, lalo na nung nasaksihan ko na sa isang rally ng kandidato laban kay Donald Trump na si Kamala Harris, ay dun sa rally na yon ay merong sumigaw bigla na Jesus is King or Jesus is Lord or Jesus is King yata. Ang sabi, ang tugon nitong si Kamala Harris is, you're at the wrong rally. Nasa maling rally ka, nasa maling lugar ka. That means, ang mensahe na Jesus is King is not welcome doon sa rally na yon, sa kanyang plataforma, sa gobyerno na kanyang itatatag o pangungunahan. Kaya't napakatindi at para sa marami, it is one of the most consequential elections ever na talagang dadalin sa direksyon na halos napakahirap umalis o bumangon kapag ang nanalo ay ang isang presidente o isang tao na talagang walang takot sa Diyos, walang pananampalataya sa Panginoon. I'm not saying and I'm not branding Donald Trump as a Christian president. No. Pero pagdating sa mga plataforma or at least sa mga pahayag niya, siya ay nagpapahayag ng kahit papano ay may pagkilala sa Panginoon. Could you just imagine kung ang nanalong presidente ay wala talagang takot sa Diyos? Wala talagang takot o pagkilala sa salita ng Panginoon. It will be very, very frightening. Nevertheless, tayo bilang mga mananampalataya ay namumuhay sa isang mundo na papunta doon ang direksyon. As Apostle Paul said kay Timothy, pasama ng pasama. And napakadami ang merong anyo ng pagiging makadiyos, ngunit ikinakaila ang kapangyarihan nito. If we look around, ang mga tao ay lalong nagiging marahas, ang mga tao ay lalong nagiging libangan ang kasalanan, ang mga tao ay lalong palayo sa Diyos. At again, as Romans chapter 3 said, walang pagkatakot sa Diyos sa kanilang mga mata. At kung yan ang ating kalagayan, ano ang magiging tugon ng mga mananampalataya? Ano ang mananatiling pag-asa ng mga Kristiyano? Kaya nga ho, napakaganda nitong ating pag-aaralan na Psalm 75, na kung saan makikita natin na sa gitna man ng matinding kabagabagan, sa gitna man ng mga tila bagan na mamayaning kasamaan, makikita natin na ang pananampalataya, ang katigyakan, ang pundasyon, ang katibayan ng mananampalataya ng Panginoon ay mananatiling nasa Diyos na matuwid. Dahil ang Diyos ay nananatiling matuwid, merong pag-asa at merong tungtungan ang mga mananampalataya. The righteous can rest and trust in God who reigns and will surely judge righteously. Ang mga matuwid o ang mga mananampalataya ng Panginoon ay maaaring magpahinga at magtiwala sa Diyos na naghahari at sa isang Diyos na tunay o siguradong hahatol ng may katwiran. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, o Panginoon, tulungan mo nawa kami na kami ay maging mga tao na hindi kami na ma-master ng mga nangyayari sa politika at sa aming paligid. Kung hindi kami, Panginoon, ay nasasakop ng mga katotohanan ng iyong salita. O Diyos, ipakita mo sa amin, ipaunawa mo sa amin, bigyan mo kami ng mga mata na nakakakita na
Tunay nga, ikaw pa rin ang Diyos na nasa trono. Ikaw pa rin ang Diyos na soberano at darating Panginoon ng iyong paghuhukom. At nawa ito ang magbigay sa amin ng tibay at gayon din Panginoon, ito ang patuloy na magtulak sa amin upang tawagin sa pagsisisi ang mga taong namumuhay sa pagrerebelde sa iyo. At nawa Panginoon ay patuloy itong maging kalakasan lalo na ng iyong iglesia. Lahat ng ito, Panginoon, ay hinihiling namin sa iyo sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Again, ang Psalm 75, at kung inyong titignan ho, ang pinaka-title ho niyan to the chief musician, Al-Takshif. Kung ano man yung basa doon, hindi ako sure. Nevertheless, ang sabi, it's a psalm or song of Asaph. So, ang author nito ay hindi si Haring David, hindi si Solomon. Ang author nito ay si Asaph. At kung medyo nare-recall nyo pa, yun na nga dati pag-aaral sa Book of Psalms, pinag-aralan natin ang Psalm 73 na it's also a psalm of Asaph. At sa Psalm 73 ay napakakaiba ang kalagayan. Sa Psalm 73, yes, it is a song by Asaph, pero yun ay isang awit na nagkukwento ng honest experience ng isang mananampalataya na muntik-muntikanan ng mainggit at mahulog sa mga gumagawa ng kasamaan. Do you remember that? Namamangha siya, itong mga masasamang mga tao ay tila baga walang pakialam, walang problema, tuloy-tuloy lang at parang hindi sulit. Parang walang saysay ang pagiging tapat sa Panginoon. Yung pang-Kristiyano, yung pang-mananampalataya, ang dumaranas ng mga hindi magandang bagay. And ang sabi ni Asaph, naging very honest siya, as for me, I almost muntik-muntikanan na. Pero makikita natin, ang sabi sa Psalm 73, ano ang naging solusyon para kay Asaph? Nung pumunta siya ulit sa templo. Nung pumunta siya sa templo, muli niyang na-recall kung gaano kadakila ang Panginoon at darating ang paghahatol ng Panginoon at nagkaroon siya ng mas maayos na pananaw and he considered God and eternity at nakita niya kung gaano talaga patungo sa kapahamakan ang kalalagyan o direksyon ng mga taong kinaiingitan niya essentially. At pagdating sa Psalm 75, iba na ang tono ni Asaph. Yes, nahadon pa rin at nagyayabang at tila baga walang problema ang mga makasalanan. Pero ang tono na ni Asaph ay hindi na siya naiinggit. Ang mensahe na ni Asaph ay mensahe ng pagsisisi na sila dapat ay magsisi at manumbalik sa Panginoon at huwag magpatuloy sa kanilang kasalanan. So, tatlong bagay ho ang ating pag-aaralan ngayong hapon. Number one, the believer's comfort in the wicked world. Ang comfort ng mga mananampalataya sa gitna ng makasalanang mundo. Number two, the believer's warning to the wicked world. Ang babala ng mga mananampalataya ng Panginoon sa makasalanang mundo. And then number three, the believer's responsibility in the wicked world. Yung responsibilidad natin, ano ang trabaho natin, ano ang dapat nating gawin bilang mga mananampalataya habang namumuhay tayo sa gitna ng makasalanang mundong ito. So tingnan natin, number one, the believer's comfort in the wicked world. Verse number 1, ang sabi ng salita ng Panginoon, unto thee, O God, do we give thanks. Unto thee do we give thanks, for that thy name is near, and thy name is near, thy wondrous works declare. Pag binasa natin sa ESV, ang sabi, we give thanks to you, O God, we give thanks for your name is near. We recount your wondrous deeds. Nandito ang pag-expression ng pagbibigay pasalamat sa Panginoon. At ang pagpapasalamat sa Diyos ay isang napakaganda at napakahalagang bagay. Hindi lang sa lumang tipan, kung hindi maging sa bagong tipan. Sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 19, ano ang sabi sa atin? In everything give thanks. And I can even say na it is a very life
life-changing thing kapag natutunan ng Kristiyano that even in the dark days to give thanks to God. Napakatindi, napakahalagang bagay na kahit sa mga pagkakataon na mabigat, mahirap, masakit, ay matutunan pa rin nating magpasalamat sa Diyos. At ang pagpapasalamat sa Panginoon ay isang napakahalagang bagay. At dito nagsimula si Asaph, Lord, we give thanks to you. Nagbigay siya ng dahilan. Bakit sila magpapasalamat sa Panginoon? For your name is near. For your name, well, before we go there, meron pala akong mga nalagpasang talata. Pasensya na ho. Tingnan natin sa Psalm 92 verse 1. Psalm 92 verse 1, ang sabi ng mga awit ay ito. It is a good thing to what? To give thanks unto the Lord and to sing praises unto thy name, O Most High. Is a good thing. Mabuting bagay ang magpasalamat sa Panginoon. Just last week ba yun? Kailan ba ang Thanksgiving? 2 weeks ago? 2 weeks ago, wala tayong official na holiday ng Thanksgiving, pero naging uso rin sa SOCMED ang mga pagbati ng Happy Thanksgiving. But it is a good thing. It is a good thing. Mabuting bagay ang maging mapagpasalamat sa Panginoon. And I hope, as Apostle Paul said sa mga taga-Philippi, be careful for nothing, but in everything thy prayer and supplication, Philippians 4:6, with thanksgiving, let your request be made known unto God. I hope in our personal prayers, in our family prayers, laman-laman nito ang ating mga pagpapasalamat sa Panginoon. It is a good thing. Giving thanks is an acceptance that we are just on the receiving end. Pag nagpapasalamat tayo, kinikilala natin na we are on the receiving end. Meron tayong natanggap, merong mabuting bagay na ginawa sa atin. Nagpapasalamat tayo. Kinikilala natin na tayo ang mababa at ang Diyos ang mataas. Kinikilala natin na tayo ang mahina at ang Diyos ang malakas. Kinikilala natin na tayo ay walang kontrol at ang Diyos ang may kontrol sa lahat ng bagay. We give thanks. Giving thanks gives highlight to the one who supplies the blessing. Ang pagpapasalamat ay nagbibigay, ang tutok ng spotlight ay hindi sa nagpapasalamat kundi sa pinapasalamatan. At doon nagsimula si Asaph. We give thanks to thee, O God. At nagbigay siya ng rason. Anong dahilan ng pagpapasalamat na ito? For your name is near. Kanina doon sa translation sa Tagalog, sapagkat ikaw, O Diyos, ay malapit. Ang Diyos ay malapit. At dito sa English, thy name is near. Now, yung name ng Diyos na malapit, as we have been studying, dun sa name ng Diyos, ang name ng Panginoon ay nagre-represent sa kanyang kabuuan. That's why, commandment number 2, huwag nating gagamitin sa walang kabuluhan ng pangalan ng ating Panginoon. Huwag nating gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ng ating Diyos. Nevertheless, bakit? Dahil ang pangalan ng Panginoon ay sumisignify sa kanyang kabuuan, lahat ng kanyang katangian, sa lahat ng kanyang kaperpektuhan. So when we say your name is near, God's name is near, it's another way of saying that God is near. Ang Diyos, ikaw o Diyos, sa iyong kabuuan ay malapit. Now, hindi lamang ito yung not the emotional, peculiar presence, not merely God's omnipresence, kundi masasabi natin it is God's immanence. Merong dalawang particular na binibigyang pansin when we discuss the presence of God. Una, the presence of God, that is, God is omnipresent. Siya ay nasa lahat ng dako, sa kanyang kabuuan, sa lahat ng oras. Walang lugar na wala doon ang Panginoon. Pero merong isang angulo, isang aspeto na tinitingnan ito ng mga theologians is God's immanence. Yung word na immanence sa Tagalog, yung pagiging malapit ng Diyos. At ang bina-highlight pag sinabing malapit siya, hindi siya malayo. Nakuha niyo ho yun? Nahandyan siya.
Handyan ang kanyang kamay na umaalalay. Nandyan ang kanyang kamay na tumutulong at sumusuporta at nagpo-provide. The immanence of God. Your name is near. Nahandyan ka at nagsusupply, nahandyan ka at nagpoprotekta, nahandyan ang Diyos na gumagawa at nag-iingat. Ang sabi sa Psalm 46 verse 1, Psalm 46 verse 1, God is our refuge and strength, a what? A very present help in trouble. He's not just present, He is a very present help in trouble. He is very present. Now, another reason ng pagpapasalamat sa Panginoon is not just the reality that God is near, pero hindi ang sabi ni Asa, we recount your wondrous deeds. Inaalala namin ang mga mabubuting gawa mo. Nahadon ang pag-recall sa mga gawa ng Diyos. Nahadon ang pag-recall sa mga kung paanong in the history ng Israel na experience nila, nakita nila kung paano ang Diyos ay nag-provide, nag-ingat, nag-supply. Even dun sa wilderness na everyday pagbangon nila may mana. May tubig na lumalabas sa bato, merong pillar of fire by night and pillar of cloud by day. Nandoon na witness nila kung paano ang Diyos ay nagtanggol sa kanila, kung paanong nations bigger, mightier than Israel ay napabagsak, hindi dahil sa kanilang mga sariling kakayahan o sa lakas ng kanilang militar. Kundi alam nila ito ay dahil sa gawa ng Panginoon. Nasaksihan nila ang probisyon ng Diyos. Nakita nila ang pagpapagaling ng Panginoon, proteksyon ng Panginoon, ng mga biyaya ng Panginoon. Psalm 143 verse 5, ang sabi, I remember the days of old, I meditate on all that you have done, I ponder the works of your hands. Oh, what a good practice this is. Mga kapatid, siguro kadalasan kaya tayo stress na stress, bigat na bigat, we just think ng lahat na masamang bagay. Ang paborito mong inaalala ay yung taong kinaiinisan mo. Ang paborito mong pinagbubulay-bulayan ay yung mga problema ng buong bayan. I'm not saying na huwag tayo maglaan ng katampatang panahon para pag-isipan ang mga problema, lalo na kung kailangan nating pag-isipan ng solusyon. Pero ang sabi ng salita ng Panginoon, I remember the days of old, I meditate on all that you have done. When was the last time na nagbabad ka at pinagbulayan mo ang mga mabubuting gawa ng Diyos sa iyo? Yung ginawa ng Diyos sa pamilya mo, yung ginawa ng Diyos sa iyo na niligtas ka, iningatan ka. May mga pagkakataon, mga kapatid, isa sa paborito namin at binabalik-balikan naming alaala ni Sister Jonah, yung ginawa ng Diyos sa amin, kung paanong pareho kami nagsimulang heartbroken for many years. And then pinagtagpo kami ng Diyos. Pinauwi ako galing Amerika, pinauwi siya galing Taiwan. Pag pinalikan namin yung gawa ng Panginoon, sasabihan na lang kami sa isa't isa, salamat sa Diyos, iningatan niya tayo. At inilaan niya tayo para sa isa't isa. Salamat sa Panginoon. And that gives rejoicing. And that gives hope. Mga kapatid, yung anak namin ay isang 5, isang 2. Nagsisimula na kami mag-pray para sa lifetime partner nila. Nagbibigay ng pag-asa sa amin, kung kami nga iningatan, isang araw, ang Diyos na naghanda at gumawa, sabihin natin sa love story namin, ay pwedeng gumawa sa love story ni Timmy at ni Leah. Ang sarap magbabad ng kaisipan sa maraming mga kabutihan ng Diyos. We recount your wondrous deeds. At ito ay lalong nagtutulak para magbigay pasalamat sa Panginoon. And maybe
Kung iyong papansinin, baka mamaya, kung kaya't puro reklamo at napakadalang ng pagpapasalamat sa Diyos sa mga panalangin, ay tila bigyan mo ng pansin kung saan madalas nagbababad ang iyong kaisipan. So number 1, nahandoon ang believers' comfort in the wicked world. Ang comfort ng mga mananampalataya sa masamang kalagayan, sa masamang mundong ito ay walang iba kundi ang Diyos, ang Diyos na malapit at ang patotoo ng mga gawa noon ng Panginoon at ito ay aalalahanin. Hindi lamang iyon, ang comfort ng mananampalataya sa verse number 2, when I shall receive the congregation, I will judge uprightly. Dito ay merong switch. Doon sa Tagalog dating binasa ay naging sinupply na nung translator, sinabi niyo o Diyos. Pero doon sa English, ang pagkakasabi, when I shall receive the congregation, I will judge uprightly. Pero yes, nandun yung switch na from the psalmist speaking to the psalmist declaring God's oracle. They declare ng psalmist kung anong sinabi ng Panginoon. So pagdating sa verse number 2, it is God, ang Diyos ang siyang nagsasalita. At ang sabi ng Diyos, when I shall receive the congregation, I will judge uprightly. Two things na gusto ko mabilis na i-highlight. Una, the word when. And not if, about when. Paboritong sinasabi ng mga volcanologists sa Philbooks, pagdating sa Mount Bulkang Taal, it's not if, but when. Ang sinasabi ng mga espesyalista pagdating sa lindol, the Great Manila Shake na kanilang sinasabi, it's not if, but when. Ibig sabihin, ito ay nagpapakita ng katiyakan pero hindi natin alam kung kailan. But ang sabi ng Panginoon, when I shall receive the congregation, I will judge uprightly. Kapag dumating na ito, it's a time marker, darating ang punto. Darating yung time na haharap sa Panginoon ang lahat. At anong gagawin ng Diyos? Pangalawa na gusto kong i-highlight, not just that time that will come, but ang sabi ng Diyos, I will judge uprightly. Pag humato lang Panginoon, we can rest assured that He will judge uprightly. Walang makakapagsuhol, walang palakasan, walang kindatan, walang pabor. God is no respecter of person. He will judge uprightly. Ang sabi ng Psalm 97 verse 2, clouds and darkness are round about Him. Righteousness and judgment are the habitation of His throne. Righteousness and judgment are the habitation of His throne. Minsan naalala ko nung nag-billiards minsan kasama yung mga kapatiran at naglaro si Sister Jonah at nalaman nating lahat na siya ang nawawalang anak o pamangkin ni Efren Bata Reyes dahil sa husay na pinakita. At naka-video ho yun. Merong kasabihan, sa bilyaran natutulog yan eh. Kaya ganun. Yung mga mahuhusay sa computer, sa computer shop natutulog yan eh. Now, ang sabi ng salita ng Diyos, justice, righteousness, and judgment are the habitation. Doon nakatahan ang trono ng Diyos. At ang Diyos ay hahatol mula sa kanyang trono na pinapakita rito na hindi po pwedeng hindi maging matuwid ang hatol ng Diyos. Proverbs 15 verse 3, the eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good. He will judge righteously. Kita niya lahat, hindi niya kailangan ng ebidensya. Hindi siya pwedeng lokohin. Hindi pwedeng magbigay ng Hindi pwedeng magbigay ng maling impormasyon sa kanya. Kahit subukan mong mag-forward ng resibo na may Mary Grace Piatos, hindi maloloko ang Diyos. Hindi uubra.
because He will judge uprightly. At dito magpapahinga ang mananampalataya. At also, ito rin ay isang magandang motibasyon upang ang mga mananampalataya ay magpursige sa buhay Kristiyano. Ang sabi sa 2 Corinthians 5 verse 9, wherefore we labor, that whether present or absent, we may be accepted of Him, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he had done, whether it be good or bad. God will judge uprightly. Verse 3, the earth and all the inhabitants, Psalm 75 verse 3, the earth and all the inhabitants thereof are dissolved. I bear up the pillars of it. Pag binasa niyo ho sa ESV, yung buong mundo ay mayayanig. Again, kapag ang Diyos ay humadol, kapag ang Diyos ay nagsalita, nahandoon ng pagkatakot, at kung liban na lang sa kahabagan ng Panginoon ay mapupugnaw tayong lahat. Pero ang sabi ng salita ng Panginoon, sa awa niya, I bear up the pillars of it. Kung nagtataka tayo, bakit hindi pa rin nagugunaw sa sobrang sama ng tao? Yun yung nakakapagtaka. Kasi minsan nang ginunaw ng Diyos ang mundong ito. Huwag niyo lang tanungin si Timmy kung paano. Kasi sasabihin niya sa pamamagitan ng ambon. Minsan nang ginunaw ng Diyos ang mundong ito, at ang nakakapagtaka, hindi pa rin inuulit ngayon. At ang sabi ng salita ng Panginoon, I bear up the pillars of it. Ang Diyos ang naghahawak, kaya hindi pa rin nadidissolve, hindi pa rin bumabagsak. Sa ESV ang translation, when the earth totters and all the inhabitants, it is I who keeps steady its pillars. Kapag nayayanig na at maging ang lahat na nakatahan dito, ang Diyos ang nagpapanatili ng kaayusan. Sa Hebrews chapter 1 verse 3 ang sabi, who, the Lord Jesus Christ, being the brightness of His glory and the express image of His person, ano daw? Upholding all things by the word of His power. He upholds all things. Hindi yan kayang gawin ng tao lang. No. Could you imagine a mere creature, isang tao lamang, kahit gawin mo pang Superman, he cannot uphold all things. Salamat sa Panginoon. Ang ating Panginoong Hesukristo sa katotohanan ay tunay na Diyos. So anong punto? Ang mga mananampalataya ay merong kapahingahan at merong kumpiyansa. Hindi sa kung sino ang nasa Malacanang o nasa White House, hindi sa kung ano ang lagay ng peso kontra dolyar, hindi sa kung ano ang presyo ng krudo, kundi nakatayo ay nakatingin at nakaasa sa Diyos na matuwid na nakaupo sa trono at isang araw ay hahatol. Siya ay nakaupo sa trono at isang araw ay hahatol. So that is the comfort of the believer, the believer's comfort in the wicked world. Number 2, tignan natin, the believer's warning to the wicked world. Ang warning, ang paalala, ang babala ng mananampalataya sa masamang mundo na ito. So yes, the psalmist gave comfort and assurance sa mga mananampalataya. Ngayon naman, siya ay tumingin sa mga hindi mananampalataya and he gave them God's word. Again, this is the psalmist speaking as an oracle of God. So, nagsasalita siya, sinasaysay niya ang salita ng Diyos sa mga hindi mananampalataya. Verse 4 hanggang verse 8. Tingnan natin sa verse 4. Ang sabi niya, I said unto the fools, deal not foolishly, and to the wicked, lift not up the horn. Lift not up your horn on high, speak not with a stiff neck. For promotion cometh neither from the east, nor from the west, nor from the south. But God is the judge. He putteth down one and setteth up another. So muli, ang binigyang pansin ngayon ay
verses 1 to 3 ay nahandon ng pagbibigay ng comfort sa mga mananampalataya. Ngayon naman ay bibigyan pansin ng mga hindi mananampalataya. Ang sabi ng Diyos sa kanila, deal not foolishly. So he said to the fools, deal not foolishly. It's another way of saying, stop your foolishness. It's another way of saying, repent. Ihinto na yan, tumigil sa kasalanan, tumigil sa kamangmangan, tumigil ka sa pamumuhay na hiwalay sa Panginoon. At hindi lang yun, hindi lang tigilan mo ang pamumuhay ng hiwalay sa Diyos, hindi lang tigilan mo ang kasalanan, and to the wicked, lift up not the horn. At lalo na sa atin bilang mga Pilipino, wag itaas ang sungay. At madalas sa atin, pag may sungay, anong simbolo nun? Masama. Pero noong unang panahon, hanggang ngayon naman, yung mga hayop na mas may malalaking sungay, madalas sila yung alpha male nung herd. Sila yung pinakakinikilalang mataas. So, pataasan ng sungay. Ikaw yung nakikitang malakas. Ikaw yung nakikitang matindi. So that is the image nung sinasabing, lift not up the horn. In translation, huwag kang magyabang. Huwag mo itaas yung sarili mo. Huwag kang magmalaki. Stop doing foolishness and stop being proud or being proud of your wickedness. Ayaw ng Diyos ng kayabangan. 6 things do the Lord hate. Yes, 7 are abomination unto Him. At pinakakauna-unahan sa listahan ng mga karumal-dumal sa harapan ng Panginoon ay ano? A proud look. Ang Diyos ay ayaw ng kayabangan. As we have studied from the book of Romans, God so designed salvation na ito ay pride-proof. Walang lugar ang kayabangan. Ang sabi ng James chapter 4 verse 6, but He giveth more grace, wherefore He saith, God resisteth the proud. God resists the proud. God is against the proud. Ayaw ng Diyos, kontra sa Diyos, at kalaban ng Diyos ang mayabang, but giveth grace unto the humble. So ano ang mensahe? Ano ang dapat sabihin? Stop your foolishness and stop your boasting. Itigil mo ang kamangmangan. Ikaw ay magbago at magsisi. At itigil mo ang pagyayabang sa iyong kamangmangan. Pagdating sa verse 5, lift not up your horn on high. Huwag mo itaas ang iyong sungay. At lalo na sa makasalanang mundo ay pinagyayabang. Nung minsan may pinanonood akong, hindi siya documentary, ilang clips. Nagtatanungan sila, ilan ang yung body count? Sabi ng isa, body count? Tinatanong mo na ako, ilan na yung napatay ko? Wala pa akong napatay. Pero ang body count na ito ay kung ganong karami ka ng taong nasipingan. At nagmamalaki yung isang babae, sabi niya, at least 300. Pinagmamayabang. Itong bagay na kahiya-hiya, itong bagay na karumal-dumal, pinagmamayabang. Dahil kumikita sila ng pera, dahil sumisikat sila, pinagmamayabang. Lift not up your horn on high. Anong sabi doon? Speak not with a stiff neck. Matigas ang leeg. Hindi to stiff neck na madalas nangyayari kapag mali ang pwesto mong matulog. Pero ang pinapakita rito ay matigas ang leeg, hindi kayang yumuko. Hindi kayang magpakumbaba. Andun ang pagmamataas ng kanyang sungay at pilit niyang itinataas at nakastuck siya doon sa ganung kalagayan.
Araw-araw, yun ang kanyang mithiing gawin. Ang ipagmalaki ang kanyang sarili, ipagmataas ang kanyang masamang gawain. At doon siya nabubuhay, at doon siya nagtatagal, at doon siya nagbababad. At ang mensahe natin sa kanila, stop it. Repent. Magsisi ka. Cease from your foolishness. Huwag kang magpatuloy sa kayabangan na yon. You know why? Ang sabi ng mga awit, verse 6, for promotion cometh neither from the east, nor from the west, nor from the south. Ang promotion, ang pagtataas ay hindi galing sa sa east, nor sa west, nor sa south. Hindi ito galing sa atin, hindi ito galing sa tao. Ito ay galing sa Diyos. Ang Diyos ang humahatol. Kung sakali man na ikaw sa iyong kalagayan ay nalagay ka sa mataas na posisyon o sa magandang kalagayan, wala kang pwedeng ipagmayabang, ito ay galing pa rin sa Panginoon. Lalo na kung ang iyong kalagayan ay maaaring sa mata ng iba, ikaw ay isang dakila, ngunit alam mo na ang ikaw ay nanggagaling o nakatayo sa isang makasalanang sitwasyon, wala kang pwedeng ipagmayabang. God is the judge. He put it down one and set it up another. Isang kamangha-mangha na bagay na pag pinanood nyo ay yung documentary ng mga technology noon na namamayagpag tas biglang bumagsak. Dalawang bagay ang natandaan ko doon sa documentary pinanood ko. Una ay yung Kodak film. Natandaan yung Kodak film? Mayaman ka kung naka 36 shots ka. 12, 24, 36. Mga young people ngayon, sorry, hindi yun naabutan yung thrill. Na pagkuha mo ng picture, hindi mo alam kung anong itsura. Hindi mo alam kung anong itsura. Kinunan mo ng picture, hindi mo alam kung anong itsura. At maghihintay ka ng ilang araw para madala mo doon sa developan, at maghihintay ka ulit ng ilang araw para balikan mo doon. At pagkakita mo, may photo bomber. Pero sorry, walang magic eraser. Again, yung technology na yon na talagang napakatindi, napakagrabe, biglang nung dumating yung digital camera. Isa pa ay yung mga cassette tapes and recorders. Nung dumating yung MP3 players, bagsak ang mga compact CDs. Isa pa ay si Nokia. Mula sa multi-billion dollar na namamayagpag, sila ang number one, biglang bankrupt. Dahil hindi sila sumabay sa smartphone technology. At pag tinignan mo yan, ay parang nakakamangha yung trend ng technology, yung ebb and flow nitong mga bagay na ito. May sisikat, may babagsak, may lalabas, tapos ano pa kaya ang mga lalabas? At sa lahat ng ito, even in the political realm or even in the other sa mga artista at sa mga minsan na pumapasok sa feed ng SOCMED ko, dating kilalang artista. As pinakita nila, nakunguhan ng basura. Or kung ano yung ginagawang trabaho sa palengke. Now, in all that, ang sabi ng salita ng Diyos, God is the judge. He put it down one and set it up another. Yes, nagbotohan sa Amerika. But ultimately, ang naglagay at ang nag-alis ay hindi ang taong bayan, kung hindi ang Diyos. At the same is true kung yung kabilang partido ang nanalo. Na-prostrate yung gusto ng Diyos? Hindi. Ang Diyos ang naglalagay, ang Diyos ang nag-aalis, at wala tayong pwedeng ipagmalaki. Hindi tayo ang may control. So, ibaba mo yung sungay, iyuko mo ang yung ulo, at mamangha ka sa Panginoon sapagkat siya ang may control. Verse 8, ang sabi ng mga awit, for in the hand of the Lord there is a cup, and the wine is red.
and is full of mixture, and he poureth out the same. But the dregs thereof, all the wicked of the earth, shall wring them out and drink them. At sa atin na hindi masyadong pamilyar sa mga lengguwahe at larawan na pinipinta rito ay madalas lumalagpas lang to sa ating kaisipan. Sa Biblia, madalas ang cup ay larawan ng dalawang bagay. It's either ito ay cup of God's blessing, as Psalm 23 verse 5, "Thou anointest my head with oil, my cup runneth over." Or it can be a picture of God's wrath and punishment. Sa Matthew 26 verse 39, yung prayer ng ating Panginoong Hesus Kristo, "Oh my Father, if be possible, let this cup pass from me." And that cup is the cup of God's wrath. Ang sabi ng mga awit, for in the hand of the Lord there is a cup. At yung cup dito is none other than the cup of the wrath of God. Yung baso ng puot ng Diyos. At ang sabi, dinescribe ito ng mga awit ni Asaph, the wine is red. Hindi ito pink, hindi ito malabnaw, ito ay puro, it is full of mixture, ito ay napakatapang, and ibubuhos niya ito. Stop your foolishness. Stop your pride. Dahil totoo ang puot ng Diyos. Sa Romans chapter 2, ang sabi ni Haring David, ang sabi ni Apostol Pablo, Romans 2 verse 3, "And thinkest thou this, O man, that judgest them which do such things, and doest the same, that thou shalt escape the judgment of God?" Ikaw na humahatol sa iba, hinahatol, masama sila, masama rin sila. Ikaw rin naman, masama ka rin naman. Tingin mo ba makakatakas ka sa hatol ng Diyos? Verse 4, "Or despisest thou the riches of His goodness and forbearance and long suffering, not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance?" Iyo bang winawalang bahala ang pasensya ng Diyos? Winawalang mahala mo ba yung matagal na pagtitimpi ng Panginoon? Verse 5, "But after thy hardness and the impenitent heart, treasurest up unto thyself wrath against the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God." Iniipon mo yung galit ng Diyos. At pagdating ng paghahatol ng Diyos, ibubuhos niya ng purong-puro. Ito yung larawan ng sinasabi ni Asaph. At ang sabi niya sa verse number 8, "And the dregs," alam niyo yung dregs? Latak ba? Latak. Yung at madalas yung latak, ito yung matapang. Ito yung puro, ito yung matindi. At ang sabi, and yung dregs thereof, all the wicked of the earth shall wring them out and drink them. Ang punto hanggang sa pinakahuling patak, God will not spare. Why? Because He is a righteous judge. Ibibigay niya hindi yung sobra. Ibibigay niya yung tama. So that's the warning to the wicked. Totoo ang puot ng Diyos. Kaya tumigil ka sa kasamaan, magsisi ka sa iyong mga kasalanan. At ang mensahe natin ngayon, ngayong bagong tipan, ay manampalataya ka kay Kristo Jesus. At siya lamang ang tanging paraan para ang puot ng Diyos sa iyo ay mapahupa. Number 3, and last, ito tayo matatapos, the believer's responsibility in the wicked world. Ano ang responsibilidad natin?
Kung ang wicked ay busy na i-declare ang kanyang sariling kagalingan, kung ang wicked ay busy itaas ang kanyang sariling sungay para ipakita kung gaano ang kanyang kalwalhatian, pagdating sa mananampalataya, ang ating responsibilidad na ito, verse 9, "But I will declare forever, I will sing praises to the God of Jacob." Ang aking ide-declare, ang aking ihahayag, ang kakantahin ko ay hindi yung papuri ko, kung hindi ang papuri sa Diyos ni Jacob. Papuri sa Diyos na matuwid, papuri sa Diyos na banal, papuri sa Diyos na soberano. At ito ang pangunahing responsibilidad natin bilang mga mananampalataya, as we have studied kanina sa Romans chapter 12, of all the mercies of God na ating naranasan, na pinagkaloob sa atin. It's a very good thing na ikanta natin at purihin natin ang kadakilaan ng ating Panginoon. All the horns of the wicked also will I cut off. Tatagpasin. But the horns of the righteous shall be exalted. Ang focus ng mananampalataya ay ang pagsamba sa Diyos. Ang focus ng mananampalataya, ang responsibilidad natin ay ang pagdedeklara ng kalwalhatian, ng katuwiran at ng liligtas na biyaya ng Panginoon. At pagdating sa dulo, sinaysay pa rin ang magiging matuwid na aksyon ng Diyos. Ang mga masama na nagyayabang, tatagpasin niya. At ang mga nagpapakumbaba at tumitiwala lamang sa Kanya ay itataas niya. And we will be exalted. We shall be with Him. We will share in the glory of Christ. Ito ang isang napakagandang kalagayan na hinihintay natin bilang mga mananampalataya. Yes, God is a righteous judge. He will punish the wicked. But also, listen mga kapatid, He will reward the godly. Hindi tayo karapat-dapat, pero ganong katuwid ang ating Panginoon na yung mga nagtatapat sa Kanya, nahandoon ang mga pagpapala, biyaya, nahandoon ang Kanyang proteksyon. So anong pangunahing responsibilidad natin bilang mga mananampalataya sa gitna man ng masamang mundong ito? Ang pangunahing responsibilidad natin ay ideklara ang kalwalhatian ng ating Panginoon. Magbigay tayo ng warning sa mga masasama at tayo patuloy na umasa sa Diyos sa gitna man ng mundong ito na dumadaos-dos patungo sa kasalanan. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. Tunay, napakadaming kasamaan, napakadaming kahindik-hindik na mga kaganapan na nangyayari sa paligid. At minsan, O Diyos, ay natutokso kami magtanong, paano na ang hustisya? Sinong mananagot? Paano pananagutin? Salamat, O Diyos, sapagkat kami napaalalahanan na Ikaw ay nasa trono pa din. At ang iyong trono ay nakatahan sa katuwiran at hustisya. At walang kasalanan na hindi babayaran. At kami rin, Panginoon, ay hayaan mo magpahinga sa katotohanan ito. Sa tuwing nagugulumihanan ng aming mga puso, sa tuwing natutukso kaming tanungin nasaan na ang hustisya, turuan mo kaming tumingin sa iyong trono. Turuan mo kaming tumingin sa iyo. Lord, salamat po, sapagkat hindi mo binigay sa amin ang hustisya, kundi ang biyaya. Sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo, nabayaran ng aming mga kasalanan, upang ikaw ay maging matuwid at ideklara mong matuwid ang mga sumasampalataya kay Kristo Jesus. Salamat, Panginoon. At tulungan mo nawa kami at gamitin mo nawa kami upang patuloy na ideklara ang iyong mga katuwiran. At gayon din, tawagin namin ang mga makasalanan na magsisi, na huminto sila sa kanilang pamumuhay ng hiwalay sa iyo, ng kontra sa iyo. At dalhin namin sila sa aming Panginoong Hesukristo. O Diyos, salamat po sa mga paalala. Salamat po sa iyong mga katotohanan. At ito man ang mangyari sa aming paligid, kami ay tumitingin sa iyo
na nagsusustento, may hawak, at isang araw sa pag-asa namin na muling babalik ang aming Panginoong Hesukristo. Lahat ng ito ay aming hinihiling at pinapapurihan ka sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.